Tinutukoy na at sasampahan na ng kaso ng Department of Justice ang mga responsable sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at iba pang agricultural products sa bansa. Si Luisa Erispe sa detalye. Natuntun na at sasampahan na ng kaso ng Department of Justice ang posibleng nasa likod ng hoarding at smuggling ng sibuyas at iba pang agriculture products. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inabot ng halos 2 buwan ang kanilang investigasyon na nakabase sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Meron na tayong kaso na ipa-file, pero pinagsalunis na namin. Ang pakiusap po ng mga ibang investigador ay samahan din na nila i-file ibang kaso. Hindi pa naman dinetalye ng kalihim ang naging takbo ng investigasyon, pero ang mga posibleng ihain na kaso ay price manipulation, smuggling at lahat ng may kinalaman sa krisis na dinanas ng Pilipinas sa paglobo ng presyo ng sibuyas. Price manipulation, profiteering, and other crimes that related to the onion price manipulation and onion smuggling crisis that we had for the past the last 2 months, no. Kaya ito po ay may kaso na po tayo hinahanda at ito po ay pinangungunahan ng isang undersecretary po ng DOJ. Inaasahan na ang National Bureau of Investigation ang magsasampa ng kaso. Wala pa mga pangalan na isiniwalat ang DOJ, pero sa mga naunang panayam kay Remulla, sinabi niya na ang mga lumitaw na pangalan noon sa congressional hearing ay isa rin sa mga binusisi nilang posibleng nasa likod ng hoarding at smuggling. Magkasama po ang DOJ at NBI sa pag-iimbestiga, kasama na rin po yung House of Representatives. Kasi doon po din tayo kumukuha ng tulong. Whole of government na to, kung sino ang pwedeng tumulong, kinukuha natin para tumulong laban sa ganitong klase ng economic crimes. Samantala, patuloy din ang pagbabantay ng DOJ sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Sabi ni Remulla, wala pa silang isasampang kaso sa mga lumalabag. Pero patuloy ang pagbabantay nila sa presyo ng bigas sa merkado na dapat ay natutupad ang 41 at 45 pesos kada kilo. Ang namin na sinigurado ay malaman ng lahat ng retailers na may ayuda ang gobyerno para hindi naman sobrang lugi ang mangyari sa kanila, para naman maging maayos, no? Sa ngayon naman, tingin ko humupa na yung panic na unang dumating sa taong bayan. At naging reasonable na po ang ating mga merkado. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.